Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating Vesper Worship. At sa gabing ito, tayo po ay pangunahan ni Sister Maggie de Guzman. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-awitan ng ating opening song. At ang opening prayer naman po ay si Brother Alvin Onato. Ngunit bago po natin maririnig ang ating speaker, tayo po muna ay makakarinig ng special song na magmumula po sa Onato Siblings. At ngayon po, tayo na po ay mag-awitan ng ating opening song. Tayo po manalangin. Dakilan naming Ama ng tanay dyan sa langit. Sa Sabat pong ito, kami po ay papasalamat sa inyong binigay na ainahan na makasama ka namin sa aral ng inyong mga banal na salita hanggang sa tapos ang araw ng Sabat na ikaw ang kasama namin, inyong banal na presensya ang naming maranasan. Papasalamat po kami sa inyong mga pag-ibig sa bawat isa, sa mga pag-ingat, sa mga kanya-kanyang mga gawain. At ito kami patuloy na mag-aaral at samahan niyo po kami inyong mga banal na anghel ang aming mga kasama sa buong araw ng Sabat. At ingatan po ang bawat isa ngayon, mga kapatid namin na wala pa sa kanilang mga bahay, pauwi galing sa mga kanilang mga gawain, hindi po silang ingatan, magkauwi ng ligtas. Maraming salamat po bilang Ama sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ang lahat pong ito ay aming
hiling, panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat, Brother Alvin, sa iyong pagpanguna sa ating opening prayer. At ngayon po, bago po tayo makakarinig ng mensahe ng ating Panginoon, tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na magmumula po sa Onato Siblings.
Maraming salamat. Maraming salamat, Nato family, sa napakagandang awit na aming narinig. At ngayon po, ating na pong papakinggan ang ating magdadala ng mensahe sa gabing ito. Nawa ito natin ang ating mga puso't isipan para maintindihan natin ng lubos ang mga salita ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat at binabati ko po ang ating mga tagapakinig sa Zoom at sa Facebook Live at kung saan po nakarating ang mensahe ng ito ng Happy Holy Sabbath Day. This evening, tayo po ay may isang napakagandang topiko na tatalakayin. Ito po ay special sa akin at I think it's also special po sa bawat isa. It talks about love in the home, ang pag-ibig sa ating tahanan. Pero kung tutusin naman po talaga, yung masasabi natin yung love in the home, it's like a little heaven here on earth, di po ba ang ating pamilya? Hindi po siya agad-agarang nagiging ganun eh. It takes discipline, it takes intention, commitment sa bawat isa. It's effort, of course. Kailangan po nating ibigay ang ating lahat na all in all sa atin para po magkaroon ng ganitong heavenly kind of atmosphere. A little heaven here and there. Parang practice na po. Kasi tayo naman pong lahat ay gusto pong makarating sa langit na bayan na inihanda po sa atin. Okay, so bago po tayo mag-discuss ng mga prinsipyo ng makikita po natin dito sa ating topic, let's discuss po kung ano ba talaga yung core principles ng love. So, it's true nature at of course yung counterfeit ng untamed passion. Let's take a look at here po. True love versus passion. Let's start with true love. Ang true love po daw ay high, holy, and reasonable principles of heavenly origin. It remains strong under trial in perfect harmony with the Spirit of God. Basically po, it characterized by modesty, simplicity, sincerity, morality, and through religious experience. It places God first, last, and best in all the family desire. Meaning po, yung pag-ibig po na ito ay nanggagaling sa Panginoon, kung kaya't siya po ang magiging pangunahing kasangkapan. Iuna po natin siya sa lahat ng ating ginagawa at sa ating reason, which is our principles. But, on the other hand naman po, ito pong sinasabi natin yung natural passion ay blinded po siya ng impulse. Grounded in the impulse of the natural, unrenewed human heart. Is easily awakened but quickly dies when severely tested by the real world trials. So, madaling mapukaw, ngunit madali rin po siyang mawala kapag ito ay sinubok ng maraming mga unos, masasabi po natin dito. Kaya nang po nang sinabi ko, actually, ang married life or yung family life, it's not always flowers. It's not always happiness. There are thorns, conflict, and dapat po nating matutunan kung paano po ito i-resolve, paano po tayo despite our differences would still continue to think of the good of others and think of them much better than ourselves. Di po ba? Also, headstrong and restless, unreasonable, defiant of restraints, and prone to turning the object of its sudden choice into absolute unstable idol.
Ito naman po ay passion. Minsan po kasi, sinasabi po nila, marami po akong nakikita actually sa media ngayon, sinasabi po, ay ganito talaga kaming magmahalan. Nagsasalpukan. Yung iba naman po ay, kahit anong gawin niya, ay, kahit anong tawag nito, harap-harapan ka ng binababoy, ay pinipili mo pa rin na sundin yung kanyang hilig o kanyang giliw kahit nawala na ito sa prinsipyo. But you see, hindi na po yun healthy. Unreasonable na po yun. At saka nagiging object of, parang ina-idol mo na yung asawa mo or bana mo para lang maging masaya siya, kahit na hindi na ito sa prinsipyo, ay ginagawa mo pa rin. That's another extreme of it naman po. So, you should know the principles and always follow what is right. Di po ba? So, namamatay kapag ito ay tinitest. Kaya maraming mag-asawa at pamilya ngayon na nasisira sapagkat nung ito ay sinubok, nakita na hindi nagtatagal. Paano po ba talaga nagtatagal yung pag-ibig? Kasi we have different upbringing. Mag-asawa, magkakaiba po sila, galing po sila sa iba't ibang pamilya. But if we put, gabi po dito sa true love, true heavenly love, if we put God first, last, and best in everything, we can always love despite all the differences that we have. Despite the ang tawag ito, imperfections of your partner. But of course, like what I've said, there's a limitation to it. You can do whatever he wants to make him happy as long as the principle is still there. Okay, you should be reasonable. The point there is reasonable. Love expression of the man. Sabi po dito, love cannot long exist without outward expression. It's another principle po ba? Law of expression. Di po ba? So, para po siyang yung kalam natin, muscles, yung mga muscles natin. Kapag hindi po natin ito ginagamit, nangihinap, di po ba? Kapag itinatago natin ito, nire-repress natin ito, ay natutuyo. Sabi dito, when social and general impulse are consistently repressed, they wither, natutuyo. And the home environment becomes cold and desolate. Kasi hindi po natin pinapractice, nagtataka po tayo sa, minsan po merong ganito may, kwento lang po ito, may isang person, nagrereklamo siya sa kanyang kaibigan tungkol sa kanyang asawa. Sabi ng asawa niya, sabi ng lalaki doon sa kaibigan niya, nagtataka ako sa asawa ko. Dati yung asawa ko, mabait naman, charming, tsaka higit sa lahat, masayahin. At saka magaling siyang magdala ng sarili niya, nagte-take care pa rin siya ng sarili. Ngayon, wala na. Losyang na siya, at saka higit sa lahat, bugnutin. But actually, kung tutuusin, sabi ng friend niya, may anak ba kayo? Sabi niya, oo, may anak kami. Sino ba ang gumagalaw sa bahay? Sino nagluluto sa bahay niyo? Ang asawa ko. Paano kayo, paano yung pamumuhay niyo? 50-50 ba kayo sa bahay? Baga nagtatrabaho ba yung asawa? 50-50? So, oo. Pero nasa kanya lahat ng load. Siya, oo. Yun ang problema. No wonder hindi niya na ma-express yung love niya sa'yo kasi hindi mo rin naman ito
ini-express. Di po ba? Do not allow hearts of those connected to you to starve for the want of active kindness. Kung nakikita mo na nahihirapan yung iyong asawa or yung partner, then you need to help. Hindi lang po yan actually financially, but encouraging words, physically, being there and helping him or her take care of those specific things na nahihirapan siya. That's basically practical sympathy. So, law of expression. Yan po yan. The more you express it, the more po yung nag-grow yung love. Kapag ginagawa po ninyo ito, masyashock na lang po kayo na yung asawa nyo ay glowing. Or yung partner nyo, kahit yung husband nyo ay glowing din. Kasi, hindi siya nasa-starve. So, you express it. Let's take a look at this. The nourishing the plant love. Paano po natin ina-nourish yung love plant na ito? Meron po tatlong blocks po dito. Here. Tender care. The precious plant of love must be treated tenderly. It requires active, unselfish, kind words, pleasant looks that grows robust and bear rich fruits in character. Ayan po. I think, klaro naman po dito, di po ba? Ito po ay kinocultivate. Parang halaman lang din po, dinidiligan. Okay. So, yung pagdilig po natin ay pag-ibig. Yung mga ngiti po natin, pag nakikita natin yung partner natin na masaya, tayo din po ay nagiging masaya. Yung mga araw-araw na mga bagay na iyon ay simple lang, ngunit napaka-importante. Sabihin mo lang sa kanya na masarap yung luto mo. Or something like that. The very simple things ay nag-bring na po yun ng sunshine sa family. Self-discipline. Okay, family members rarely share the exact same temperament. Constant self-discipline, patient and mutual perseverance are crucial to bind family together in union. Kaya nang alam po natin na magkaiba po tayo ng upbringing. Lalong higit, mga mag-asawa, iba yung mga magulang natin, iba tayo kung paano tayo pinalaki. So, kailangan po nating maging patient at mag-forbear. Actually, also, sa ating mga anak, my children has different characteristics also, different temperaments, sabihin ko na. Kaya, iba-iba din yung ways na maipapakita mo ay mananourish mo yung love mo sa kanila. So, my eldest, basically, gusto niya yung pinipraise siya. Yeah, the words of affirmation, gusto din niya yung sinasama siya, yung time mo nasa kanya. Yung pangalawa naman, mostly gusto niya na i-take care siya. Yung gusto niya yung kunan mo siya ng pagkain, bihisan mo siya, or something like that. Just things na maisip niya na tinitake care talaga siya. So on. My youngest naman, bibo kasi ito, gustong-gusto din niyang binibigyan siya eh. Maraming ways. Marami siyang ways na nakikita ko na gusto niyang i-express yung love. Gusto niya cuddle-cuddle. Siyempre, baby pa. But yeah, we need to understand their temperaments. Kaya, mas magiging pasensyoso tayo. And next is generous giving. Healthy, sanctified relationship thrives when each partner aims generously to give love and support rather than continuously demand or exact it from them. Okay. So, basically, baguhin natin yung mindset natin. Huwag nating hanapin kung paano tayo mamahalin. Bagkos, isipin natin kung paano natin sila mamahalin. Okay. It's the other way around. Kasi, masayang tahanan binubuo ng mga taong gustong magpasaya sa isa't isa.
Di po ba? Kung iniisip lang po natin ang ating mga sarili, ay talagang hindi rin din po tayo magiging masaya. Kasi, when we have expectations sa ating sarili na dapat ganito, dapat ganyan, ganito, we will be unhappy kasi madalas hindi ito nangyayari. So, sabi nga doon, happiness is your present life without your expectation. So, just wag po tayong mag-expect ng too much, but we give as much as we can to our family, especially our children. Okay? Expressing through affection. Basahin po natin dito. Siguro makikita niyo yung slide. Love can no more exist without revealing itself in outward acts than fire can be kept alive without fuel. Wait, tamang-tama di po ba sa atin? Isipin nyo yan, kung hindi natin lalagyan ng gasolina or panggatong ng paano ba yan magagatungan ng mga, syempre, mga mabubuting gawa, yung mga ngiti natin, yung mga pagtulong sa pamilya, yung apoy ng pagmamahal sa loob ng bahay, unti-unting mamamatay. So, hindi natin pwedeng sabihin na asahan ng init, baga yung warmth. Still, kung tayo naman ay malamig, cold-blooded naman tayo. So, yan. We reciprocate each other's gatungan natin ang bawat isa. Let's keep the fire inside. So, gaya ng mababasa natin dun sa na mind, character, and personality, di ba? Sa chapter na ito. Instead na magiging end of love ang marriage, it will be the starting point. Why? Because we choose to everyday do what we can to encourage each other, to help each other. Sabi dito, the warmth of true friendship, the love that binds heart to heart, is the foretaste, the joys of heaven. So, yung init ng pagkakaibigan ng bawat isa, mag-asawa, yun po yung parang glue na makikita po natin yung puso niya at yung puso mo ay mapapag-isa. At magiging po itong isang foretaste ng langit. Okay. Let's take a look at this, a powerful principle, the power of example. Talking about the fifth commandment, of course. Sabi po dito, obedience through beholding. Sabi po dito, the most effective way to teach children to respect and obey their parents is to let them witness mutual reverence in the husband. When the children regularly sees their fathers offering kindly, respectful attention to the mother, and the mother rendering loving respect to the father, they naturally absorb the principle of honor. Of course, kung makikita ng ating mga kabataan na tayo ay minamahal natin ng isa't isa, husband and wife, nagmamahalan at nagre-respetuhan sa isa't isa, naturally, yung mga anak po natin ay rirespetuhin po tayo. Kung paano natin tinitreat ang ating mga asawa, ganoon din po yung treatment ng ating mga anak sa kanila. Yes, practical counsel for husband. This is what we get from the mind, character, and personality. Leave business cares at the door. Ito po ay para sa ating mga husbands. Husbands are urged to leave perplexity and anxieties behind when leaving work. Come home with cheerful countenance, sympathy, and love. Kung galing po sa trabaho tayo, lalo ng ating mga husbands,
pag dumating po tayo sa bahay, huwag po natin dalhin yung stress doon. Okay, parang sabihin na natin, magsuot ka ng maskara. Choose to be happy even when you are troubled sa mga work natin. And that cheerfulness will spread sa asawa mo, sa anak mo, at sa kung sino man ang nasa palibot mo. And then, express appreciation generously. Sabi dito, cultivate tender affection. Every words of tenderness and encouragement is remembered by a sensitive partner. And reflects blessing back to the giver. Kaya nga pong sinasabi ko, kung paano po ini-express mo po yung pagmamahal mo sa asawa mo, kapag pinaparamdam mo sa asawa mo na mahalaga siya, yung init na iyon ay babalik din sa iyo. Alright, panatiliin ang kasayahan. It's not a sacrifice of manhood or dignity to express affection. Let patience and gratitude keep sunshine in the heart even when outer conditions are cloudy. At dinis kasi sinabi ko na rin din po, di pa po yan? Kahit ano man yung problema mo sa bahay, ay sa labas, or kahit sa bahay, you choose to keep the sunshine. Choose to gather the roses, the lilies, the pinks. You think of the joys in your life. At dahil doon, hindi po yun siya weakness na masasabi mo. You know, yung sabi kasi nila, dapat maging seryoso ka, ganun. Actually, hindi naman yun nakakalalaki kung expressive ka. Yeah, keep the sunshine in the family. So, that's for the husband. Let's take a look at also for the mothers. So, ano ba yung critical roles ng mother? Mirror of Christ love. So, when a mother wins her children's confidence and teaches to love and obey her, she is providing their first lessons in the spiritual life. The mother's tender care faintly mirrors the love of Jesus. Little ones who learn to trust and obey their earthly parents are perfectly positioned to trust and obey their Savior. Tingnan naman natin. Kung makikita po, mawiwin po natin yung trust ng ating mga anak bilang isang mga nanay. Half the problem is solved para sa atin. Kasi yun yung pinakaunang lesson ng spiritual life. So, yung tender affection po natin, bago po naman po matutong magbasa ng Biblia ang isang bata, binabasa muna nila yung karakter natin. Like, we are a mirror to them. Sinusundan, kung napapansin nyo, sinusundan nila kung anong ginagawa natin, kung anong nilalagay natin, anong kinakain natin. So, doon actually nabubuo yung emosyonal na daan para matutunan din nilang magtiwala. So, doon nila na makikita yung paano ba magmahal, paano ba mahalin ang Diyos through us. Our example, I mean. So, the question for us today is, how can we intentionally cultivate and express the love plant in our home circles today? Paano po natin maipapakita sa ating pamilya yung pag-ibig, yung halaman ng pag-ibig? Paano po natin ito papatubuin sa isa't isa, lalong higit sa ating mga anak? So, yun lamang po. Nawa ay magawa natin ito. Of course, gaya ng sinabi ko sa simula, it doesn't come directly. It needs effort, commitment, and marami pa pong mga bagay para po magkaroon tayo ng a little heaven here on earth. So, love in the home. Happy Sabbath po ulit sa ating lahat.
And God bless us all. Maraming salamat po, Sister Maggie, sa napakagandang mensahe na yung ibinahagi sa amin sa gabing ito. So, doon natin makikita na kung gaano kasaya ang isang pamilya, lalo na kung napapagitnaan natin si Kristo. Sabi nga dito, let the home be full of sunshine. This will be worth far more to your children than lands or money. Let the home love be kept alive in their hearts, that they may look back upon the home of their childhood as a place of peace and happiness next to heaven. So kahit gaano kalapad, kahit gaano kadami yung pera natin dito sa sanlibutan, pero kung yung pamilya natin ay hindi buo, hindi masaya, so walang saysay ang lahat ng yun. So kung kahit tayo ay mahirap lang, kahit tayo ay hindi ganun kalaki yung kinikita or hindi ganun kalawak yung lupain natin, pero kung yung pamilya natin ay masaya, yun na yun ang pinakamagandang mangyari sa buhay natin. Kasi meron tayong alaalang masaya na babalikan pag laki natin. Kaya sa ating Panginoon, hindi hindi ano sa kanya na marami tayong pera or malawak yung lupain natin, kundi ang gusto niya na yung pamilya natin ay masaya. Gusto niya na kaya nga 'di ba sabi na make your family a little heaven on earth kasi mas masaya ang pamilya at hindi din siya mabigat sa loob. Kaya 'di ba pansin natin kapag ang isang pamilya ay parang magulo, mapapansin natin 'yun na parang sa galaw nila, sa kilos nila ay mapapansin natin na hindi masaya yung pamamahay nila or yung pamilya nila. Sabi din dito, let patience, gratitude, and love keep sunshine in the heart, though the day may be ever so cloudy. So kahit na gano'ng karaming pagsubok, kahit na alam natin na maraming problema, hindi naman yan maiwasan sa isang pamilya na magkaroon ng problema, pero wag nating kalimutan na maging masaya. Kasi andyan yung ating Panginoon. Gusto niya na tayo ay palaging masaya. Gusto niya na tayo ay nakikitang peaceful tayo sa buhay natin. Kahit na merong pagsubok, merong problema na dumadating sa buhay natin. So sa puntong ito, sino po ang merong mga karagdagan? Pwede niyo po i-open ang inyong camera at microphone. Dito po sa kasamahan ko sa Zoom, sino po ang merong mga karagdagan? At sa mga nanonood po sa Facebook Live, kung meron po kayong karagdagan or meron po kayong natutunan sa Vesper ngayong gabi, ay pwede nyo pong i-comment sa ating live. At kung wala na po, tayo na po ay dadako sa ating closing song at closing prayer naman po na ipagkakalob sa atin ni Sister Pearl Menjola. At ngayon po tayo na po ay mag-awitan ng ating closing song.
There is beauty all around when there's love at home. There is joy in every soul when there's love at home. Peace and plenty here abide, smiling fair on every side. Time that softly, sweetly glide when there's love at home. Love at home. Love at home. Time that softly, sweetly glide when there's love at home. Kindly heaven smiles above when there's love at home. All the earth is filled with love when there's love at home. Sweeter sings the broken by, brighter beams the azure sky. Oh, there's one who smiles on high when there's love at home. Love at home. Love at home. Time that softly, sweetly glide when there's love at home. Jesus, make me holy guide when there's love at home. May the sacrifice be mine, then there's love at home. Save me from all harm and rest, with sinful care distress. Through the tender mercy bless, when there's love at home. Love at home. Love at home. Time that softly, sweetly glide when there's love at home. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na mapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, sa araw ng Sabat na inyo pong pinagkaloob sa amin at sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong isang linggo. At ganyan din po sa mensahe po na amin po napakinggan sa gabing ito. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na ang tunay po na pag-ibig ay dapat po magsimula sa aming tahanan sa pamamagitan po ng inyo pong pag-ibig na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa. Naway punuin niyo po ang aming pong mga puso ng inyo pong pag-ibig, pagpasensya sa aming pong pamilya at kabutihan, at tulungan po kami na patuloy po namin unawain ang bawat isa, lalo na po sa aming pong mga kahinaan. Kayo po ang siyang gumabay sa amin at naway tulungan po kami na ma-overcome po namin ang lahat po na aming mga weaknesses at maipakita po namin sa ibang tao ang inyo pong karakter, ang karakter din po ni Kristo sa aming pong pamilya. Tulungan po kami na mag-serve po sa bawat isa ng may kagalakan at maipakita po namin ang aming pong pag-ibig sa bawat isa, gayon din po sa aming pong mga kapatiran.
Ama, maraming salamat po sa lahat po ng mga pagpapala na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin at sa gabi pong ito sa amin pong hihiwalay pansamantala sa pagsamba. Naway ingatan po ang bawat isa at gayon din po sa amin pong pagtulog ngayong gabi. Kami po ay inyo pong ingatan at ilayo po sa anumang uri ng kapahamakan at disgrasya. At muli po kaming gisingin upang kami po ay patuloy na makapagpapuri po sa inyo. At patawarin po kami kung saan po kami nasumpungan ng mga pagkukulang, pagkakasala at sa aming pong mga kahinaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat muli kay Sister Maggie sa pagdala ng mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. At maraming salamat din po sa mga nagdalo sa ating Vesper Worship at sa mga nanonood sa Facebook Live. At patuloy ko po kayong inaayahan sa ating online program. Bukas po ang ating Sabbath School ay magsisimula po ng alas 9 ng umaga at ang ating hour of worship din naman po ay magsisimula ng 10:30. At akin ko po kayong iniimbitahan na nawa ay tayo ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat and God bless.